Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome to DJ Sean Stories. Turn on your notification bell, like and subscribe para sa crime stories araw-araw. June 9, 2025 ng hapon, makikita ang isang kotse sa tapat ng isang townhouse. May dumating na kotse sa likod kaya bumaba ang driver. Nakiusap sa driver sa likod at may kinalikot sa kanyang kotse. Kung ano-ano pa ang ginawa ng driver sa loob ng kanyang kotse hanggang sa ipinark niya sa gilid ang kotse at umalis. Makalipas ang ilang oras, sinilip ng kaibigan ng driver ang loob ng kotse na nakapark. Laking gulat niya na nakita ang babae na hindi na gumagalaw at may mga tama ng bala. Ano nga ba talaga ang nangyari sa loob ng kotse? Sino ang biktima sa loob nito at sino ang driver at ano ang ugnayan ng dalawa? Sa ating storya ngayon, alamin natin ang isang krimen na gumulat sa bansang Thailand ng taong 2025. At ang krimen nga na ito ay nagimbal ang buong Thailand at nagkaroon pa nga ng standoff o negotiation para lamang makumbinsi ang suspect na siya ay sumuko sa mga otoridad. Upang simulan ang ating storya, kilalanin natin si Nanticha Simorang Nila, 36 years old. Si Nila ay nagmula sa Bangkok. Ulila na sa kanyang mga magulang si Nila at tanging mga tita na lamang niya ang nagpalaki sa babae. Lumaki si Nila na nakikisiksik lamang sa pamilya ng kanyang mga kamag-anak. Naranasan niyang manirahan sa iba't ibang bahay hanggang sa napag-aral siya ng isa sa kanyang mga tita sa kolehiyo. Habang nagkakaisip na si Nila, unti-unti niyang nare-realize ang malungkot niyang buhay. Hindi nga maiwasan ng babae na mainggit kapag nakakakita siya ng masaya at buong pamilya. Pero sa kabila nito, nagsikap ang babae at hindi niya sinayang ang oportunidad na makapagtapos ng pag-aaral. Kumuha nga ng kursong Business Administration si Nila dahil sa pangarap niya maging isang negosyante. At nang siya ay nakapagtapos, nagtrabaho bilang sales lady si Nila ng mga beauty products sa mall. Habang nagtatrabaho si Nila, nahasa siya sa pagbebenta at dito na siya nag-isip na magtayo ng sarili niyang negosyo ng mga beauty products. Ang malaking bahagi nga ng sahod ni Nila ay kanyang iniipon upang magkaroon ng puhunan sa itatayo niyang tindahan. Bukod doon, hindi nga nakakalimutan ni Nila na tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumulong sa kanya upang makapagtapos ng pag-aaral. Nagbibigay nga si Nila ng pera sa kanyang mga tita at sinasamahan ang mga ito sa kanilang check-up. Kapag walang pasok ang babae, ipinagluluto niya ng masasarap na pagkain ang kanyang mga kamag-anak na minsang tinanggap siya bilang parte ng kanilang pamilya. At dahil sa mapait na karanasan sa buhay, nangako nga si Nila sa kanyang sarili na magsisikap siya sa kanyang buhay upang maging financially independent at wala nang magiging balakid pa sa mga gusto niyang bilhing bagay o gustong mga pagkain na kainin. Pangarap din ni Nila na magkaroon ng isang masaya at buong pamilya kung saan niya ibubuhos ang lahat ng kanyang pagmamahal. At makalipas ang ilang taon pagtatrabaho sa mall, umupa nga si Nila ng isang bahay na may 2 palapag at ang ibaba ay ginawa niyang tindahan. Nag-research nga ang babae ng mga produkto na wala pa sa mall para kakaiba ang kanyang ititinda. At mula nga sa paglilinis hanggang sa pag-aayos ng tindahan, mag-isa itong ginawa lahat ni Nila hanggang sa nagbukas na ang kanyang beauty shop. At dahil sa galing sa negosyo ni Nila, naging matagumpay ang una niyang store. Hanggang sa nagkaroon na nga ng tauhan si shop si Nila at lumaki ang kanyang mga negosyo. Mula sa isang tindahan na dagdagan ito ng 2 pang mga tindahan. Bukod doon, may online store din si Nila. Taong 2018, may nakilala nga si Nila na isang lalaki habang nag-i-inquire siya ng kotse para sa kanyang mga negosyo. At ang lalaki nga na ito ay si Mark, 40 years old. Si Mark ay nagtatrabaho bilang car sales representative. May 2 siyang kapatid na mga lalaki at ang kanyang mga magulang ay dating mga nurse. Nagtapos ng kursong engineering si Mark. Ilang beses siyang nag-take ng licensure exam, ngunit hindi siya nakapasa. At dito na nga siya nagdesisyon na pasukin ang industriya ng pagbebenta ng mga kotse. Hindi man pinalad na maging engineer, magaling naman siya bilang sales agent. Ipinakita nga ni Mark kay Nila ang mga kotseng swak sa kanyang negosyo at meron namang natipuhan ang negosyante. Nagulat nga ang lalaki nang binayaran ni Nila ang buong halaga ng kotse at hindi installment. Dito nga napukaw ang atensyon ni Mark kay Nila at kinuha ang personal na number ng babae.
Mula nga noon, niligaw na ni Mark si Nila pero hindi naman siya pinapansin ng babae dahil nakatuon ang atensyon nito sa kanyang pagnenegosyo. Pero hindi nagtagal, binigyan na ni Nila ng pansin si Mark at naging magkaibigan na ang dalawa. Parehong mahilig maligo sa dagat ang dalawa at ito nga ang madalas nilang pag-usapan. At sa paglipas nga ng mga araw, unti-unti nang nahulog ang loob ni Mark at Nila sa isa't isa hanggang sa nagkaroon na sila ng isang relasyon. November 2018 nang ikinasal nga ang dalawa habang nagdadalang taon na si Nila. At sa sumunod na taon, ipinanganak na ni Nila ang panganay nilang anak ni Mark na isang lalaki. Naging hands-on na nanay nga si Nila sa kanyang anak at tulad ng kanyang pangako, labis na minahal ni Nila ang kanyang anak. Pinaubaya na muna ni Nila sa kanyang mga tauhan ang kanyang mga negosyo. Napakasaya nga ni Nila dahil natupad na ang mga pangarap niya na magkaroon ng isang buo at masayang pamilya. Binigyan nga ni Nila ng maginhawang buhay ang kanyang pamilya taliwas sa kanyang naranasan noon. Sinisigurado ni Nila na bibigyan niya ng oras ang kanyang anak at laging present sa mga milestone ng bata. Tumira ang pamilya ni Mark at Nila sa isang townhouse. At dahil parehong hilig ni Mark at Nila na maligo sa dagat, ito ang madalas nilang bonding kasama ang kanilang mga anak. Kung noon, si Nila ay halos mamalimos ng pagmamahal sa kanyang mga kamag-anak, pinuno ni Nila ng masasayang alaala ang pagpapalaki sa kanyang mga anak. Madalas silang mamasyal sa mga magagandang lugar at binibili niya ang mga gustong laruan ng kanyang anak. Sa kabilang banda, patuloy naman ang magandang takbo ng negosyo ni Nila. Taong 2022 nang muling nagdalang tao nga si Nila. At February 2023 naman nang nakabili na sina Nila at Mark ng sarili nilang sasakyan. Isang puting Honda HR-V. At tila wala na ngang mahihiling pa si Nila dahil meron na siyang matagumpay na negosyo, mapagmahal na asawa at masayang pamilya. Ngunit isang sekreto ang sumira sa lahat ng ito. Taong 2024 nang nalaman ni Nila ang lihim ng asawa niyang si Mark. Si Mark pala ay may double life dahil ang lalaki ay may iba pang karelasyon at sila ay nagkaroon ng isang anak na babae. Bukod doon, lubog pala sa utang si Mark kaya palagi siyang nanghihingi ng pera sa kanyang asawa. Pero sa sobrang pagmamahal ni Nila sa kanyang asawa, hindi siya nag-aatubili na bigyan ito ng pera. Hanggang sa umabot nga ng 3.7 million pesos ang perang napahiram ni Nila sa asawa niyang si Mark dahil ang lalaki mismo ang nagsabi nga na utang niya iyon sa kanyang asawa. Kinompronta naman ni Nila ang kanyang mister tungkol sa lahat ng kanyang mga nadiskubri. Inamin naman ni Mark ang lahat at sinabing sana nga ay mapatawad siya ng kanyang misis. At sa kabila nga ng stress na dinulot dahil sa kanyang mga natuklasan, hindi hiniwalaya ni Nila si Mark at binigyan ang kanyang asawa ng isa pang pagkakataon. Umasa nga si Nila na magiging maayos pa din ang pagsasama nila ni Mark para sa ikabubuti ng kanilang pamilya alang-alang sa kanyang mga anak. Ayaw kasi ng negosyanteng si Nila na lumaki ang kanyang mga anak na hindi kompleto ang pamilya tulad ng kanyang naranasan. Nangako naman si Mark kay Nila na hindi na siya mambababae at puputulan niya ang ugnayan niya sa kanyang girlfriend. Samantala, nagpatuloy naman sa panghihiram ng pera si Mark sa kanyang misis at sinabing gagamitin niya nga ang mga pera para sa investment. Ngunit ang katotohanan ay ginamit lamang ito ni Mark para mambabae. At isang pagsubok muli ang dumating sa buhay ng mag-asawang Mark at Nila. May 2025 nang nagulat na lamang si Nila nang dumating ang isang sulat sa kanilang bahay na mula sa bangko. Ayon sa sulat, ang lalaki ay may 3 milyong utang sa bangko at ginawang collateral ni Mark ang isang bahay na pinamana sa kanya ng kanyang yumaong ina. Walang kaalam-alam si Nila sa utang na ito ni Mark dahil ang akala niya nagbago na ang kanyang asawa. Kasabay nito, nalaman din ni Nila na meron pa palang bagong girlfriend si Mark nang sundan niya ito sa trabaho. Dito na na-realize ni Nila na hindi na niya kaya pa ang pinaggagawa ng kanyang mister at hindi na niya kayang magtiwala pang muli. Muling kinompronta ng ginang ang kanyang mister. At tulad ng una, inamin naman ni Mark ang lahat pero muli siyang humingi ng kapatawaran kay Nila. At ayon nga kay Mark, ang pera na kanyang inutang ay ginamit niya sa sugal at hindi sa kanyang bagong kalaguyo. Hindi naman naniniwala si Nila at mula nga noon
naging madalas na ang alitan na mag-asawa. Pera nga ang madalas na ugat ng alitan na mag-asawa dahil sa milyon-milyong sinayang ni Mark at ang utang nito sa bank. Masama nga ang loob ni Nila na nilustay lamang ni Mark nang ganun-ganun na lamang ang pinaghirapan niya sa kanyang negosyo. At June 2025, hindi na talaga kinaya pa ni Nila na magtiis pa sa piling ni Mark kaya nagdesisyon na siyang hiwalayan ito. June 9, 2025 bandang alas 11, nagpasundo si Nila sa asawa niyang si Mark mula sa isa niyang tindahan. Habang nasa biyahe, nagkaroon na naman ng alitan ng mag-asawa dahil nga nakikipaghiwalay na si Nila sa kanyang mister. Sa isip nga ni Mark, kapag hiniwalayan siya ni Nila, wala na siyang pagkukunan ng pera at mapapalayas pa siya sa kanilang bahay na binili ng kanyang misis. At dahil sa kanilang alitan, bigla na lamang inihinto ni Mark ang kotse sa tapat ng kanilang townhouse. At walang pag-aalinlangang binaril ni Mark ang misis niyang si Nila at binawian agad ng buhay ang ginang. Katakataka naman na wala ni isang tao ang nakarinig ng mga putok ng baril. Hindi nga alam ni Mark ang mga gagawin at nagulat siya nang biglang may bumusinang kotse. May dadaan kasi sana sa kalye na kotse, ngunit dahil nakaharang ang sasakyan ni Nila, nag-antay doon ang kotse. Sa panik nga ni Mark, lahat ng pwedeng itakip sa labi ng kanyang misis ay kanyang kinuha. Bumaba din ng kotse ang lalaki at sinabi nga sa driver sa likod na kotse na parang nasira ng kotse niya kaya hindi ito umaandar. Ilang beses nagpabalik-balik sa passenger seat si Mark, tila may kinakalikot upang walang makakita nga ng labi. Nang may isang residenteng lumabas ng gate malapit sa townhouse ng mag-asawa, inupuan ni Mark ang labi ng kanyang misis upang hindi makita ang labi nito. Maya-maya pa pumasok na sa driver's seat si Mark at minaneho ang kotse upang makadana ang sasakyan ng lalaking nasa kanyang likuran. Pinark nga ng lalaki ang kotse naglalaman ng labi ni Nila sa tapat ng townhouse. Muli, hindi naman mapakali si Mark habang may kinakalikot sa loob ng kotse. At upang hindi mangamoy agad ang labi, iniwan ni Mark na nakabukas ang makina ng kotse para naka-on lamang ang aircon nito. Mula pasado alas 11 hanggang alas 4, hindi na nakunan pa ng CCTV, ngunit ilang beses naglabas-pasok si Mark sa townhouse para silipin ang kanyang misis. Nang araw din na iyon, nagbabakasyon ang mga anak ni Mark at Nila sa tita ng ginang. Pagkatapos nagtungo si Mark sa grocery store upang mamili. Nag-order din siya ng pagkain online at nakipagkwentuhan sa kanyang mga kapitbahay. Nakangiti nga ang lalaki habang kausap ang kanyang kapitbahay na tila ba walang nangyari at umuwi pa sa kanilang tahanan. Bandang alas 7 nga ng gabi, ang makina ng kotse ni Nila at Mark ay otomatiko nang namatay dahil sa tagal na nitong nakabukas. Ibig sabihin, maging ang aircon nga nito ay namatay din. At bandang 7:30 ng gabi nang tinawagan na ni Mark ang kanyang kapatid. Sa 30 minutes na tawag na ito ni Mark, tila walang sense ang mga pinagsasabi ni Mark sa kanyang kapatid at paulit-ulit niyang sinabi na ang kanyang pamilya ay dapat patuloy na manirahan sa bahay na iyon. Sobrang na-weirdohan nga ang kapatid ni Mark sa mga pinagsasabi ng kanyang kuya. At bandang 8:30 na nga ng gabi nang bumaba si Mark upang pakiusapan ang isa niyang kaibigan na residente din ng townhouse na tulungan siyang ilipat ang kotse dahil nga ito ay sira. Nung una, nagpunta ang lalaki sa kotse dahil sabi ni Mark, bukas naman ito. Binuksan nga ng lalaki ang kotse at laking gulat nga nang matagpuan ang labi ng isang babae na may tama ng bala. Agad namang tumawag ng mga pulis ang kapitbahay ni Mark habang nakamesid lamang noon si Mark mula sa kanilang bintana. At bandang alas 10 nga ng gabi, nang napansin ni Mark na paparating na ang mga pulis. Agad siyang bumaba ng kanilang bahay at nilak ang kotse. Tumakbo siya papunta sa loob ng kanilang bahay, nara at binarikadahan niya ang kanilang pintuan at tumangging lumabas ng bahay. Agad namang sinimula ng mga pulis ang investigasyon at sinira nga ang kotse ng mag-asawa upang makuha ang labi ni Nila. Nang na-recover na ang labi ni Nila, dineklara na nga siyang wala ng buhay. Kinontak nga ng mga pulis si Mark pero nagpumilit ang lalaki na hindi siya lalabas.
Bukod sa mga pulis, dumating na din ang Special Forces at Tactical Team upang makipag-coordinate kay Mark. Nagawa pa nga ni Mark na sumilip mula sa bintana at sinabing hindi siya lalabas. Umabot nga ng 4 na oras ang standoff at pakikipag-usap ng tactical team kay Mark. At dahil sa takot na baka kunin ni Mark ang sarili niyang buhay at sirain ang iba pang mga ebidensya, pwersa nang pumasok ang mga pulis sa bahay. Sila ay dumaan nga sa konektadong pinto ng balkonay mula sa kapitbahay ni Mark. Pumasok sila sa kwarto na nasa 3 palapag at dinatnan nga si Mark na nagtatago sa ilalim ng kumot sa kanyang kama. At agad ngang naaresto si Mark. Na-recover nga ng mga pulis ang 3 baril mula sa bahay, kabilang ang baril na ginamit ni Mark para patayin ang kanyang misis. Agad namang dinala sa police station si Mark. Doon ay kinasuhan siya ng intentional murder concealment, moving or destroying a corpse at carrying or possessing firearms and ammunition. Ginamit nga ang ebidensya ng mga pulis ang kuha ng CCTV kung saan nakita ang paglabas ng bala mula sa kotse matapos barilin ni Mark Sinila. Si Mark ay hindi pinayagan na makapagpiyansa dahil sa tindi na krimen na kanyang ginawa at itinuring siyang isang flight risk. Ikinulong nga si Mark sa isang pasilidad sa Facility Department of Correction. At base sa batas ng Thailand, si Mark ay maaring hatulan ng habang buhay na pagkakulong o hatol na bitay kapag siya ay napatunayang guilty sa pagpatay sa kanyang asawang Sinila. Kung ikaw ang tatanungin, ano kaya ang pwedeng maging title ng ating storya ngayon? Kung saan isang misis na niloko at pinerehan lamang ng lalaking kanyang pinakasalan. Dahil nga sa kagustuhan ng misis na mabigyan ng buong pamilya ang kanyang mga anak, buhay naman niya ang naging kapalit. Marami pong salamat sa inyong panonood. Meron ba kayong mga kwento na gusto nyong i-share sa ating mga manonood? O kung may personal po kayong kwento na gusto nyong i-feature sa ating channel, i-comment down below nyo lang ang inyong mga suggestions. Para naman po sa dagdag kalaman, i-subscribe nyo din po at i-follow ang ating iba pang YouTube channel katulad ng Tagalog Facts and Mysteries by DJ Sean at Manila Boy Wonder Philippines. Marami pong salamat sa pagsuporta nyo sa aming mga channel. God bless everyone!